45 o 145. Psalms 145. I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made. All your works praise you, Lord. Your faithful people extol you. They tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all people may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all the promises and faithful in all he does. The Lord upholds all who fall and lifts up all who are bowed down. The eyes of all look to you, and you give them their food at the proper time. You open your hand and satisfy the desires of every living thing. The Lord is righteous in all his ways and faithful in all that he does. The Lord is near to all who call on him, and to all who call on him in truth. He fulfills the desires of those who fear him. He hears their cry and saves them. The Lord watches over all who love him, but all the wicked he will destroy. My mouth will speak in praise of the Lord. Let every creature praise his holy name forever and ever. Our God is a great God. Amen? And we are going to praise and thank him for his goodness sa ating pong mga buhay, sa katugunan niya po sa ating pong mga panalangin, sa kalakasan at kagalingan na ibinibigay niya po sa atin araw-araw. Siya po yung ating kaligtasan at siya po yung ating pag-asa. Amen? Hallelujah. Sige po, pwede po ba nating batiin yung katabi natin ng isa pong magandang umaga? Let us greet one another. Ayan, with the love of Jesus. Amen. Good morning po sa inyong lahat. At simulan po natin ang ating gawain sa pamagitan po ng isang panalangin. Dumulog po tayo sa pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Heavenly Father, we give you praise. We give you glory. We lift your name on high. Itinatas ka namin sa aming kalagitnaan. Ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang mapapurihan, Panginoon, sa paglapit ng iyong mga anak sa oras na ito. As we praise you, Lord, as we thank you, as we give you praise, O God, we ask you, Lord, to forgive us for all the sins that we have done. We humbly come before you, Lord Jesus Christ. Maging karapat-dapat kami, maging katanggap-tanggap kami sa paglapit sa inyo, O Diyos. We ask you, Lord God, to cleanse our hearts by the blood of Jesus. Maging malinis ang aming mga puso sa iyo pong harapan. Sa lahat po ng mga naisip, nasabit na gawa na hindi po karapat-dapat, Panginoon. Sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga kasalanan na ginawa ng aming pong mga puso, patawarin mo kami. Dahil alam po namin, Panginoon, hindi mo po kami diringgin kung kami po ay hindi mo po pinapatawad, hindi mo po nililinis. Diyos Ama, sa oras na ito, hayaan mo na makita mo ang aming Panginoong Yesus sa aming pong mga buhay upang maging karapat-dapat at katanggap-tanggap kami sa paglapit sa inyong banal na trono. Lord, we offer and dedicate this worship service to you. Sa lahat po ng mga mangyayari, Panginoon, sa umagang ito, inaalay namin, Panginoon, ito sa iyong
paanan, O Diyos, maging karapat-dapat, maging katanggap-tanggap, Panginoon, ang lahat ng alay na ito sa iyong banal na paanan, Panginoon. Lord, gamitin mo yung mga magpapaawit, Panginoon, yung mangunguna sa pagpupuri at pagsasalamat sa iyo, sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Ikaw ang patuloy na makita at kumilos, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. And also, Lord, we pray for our pastor who is going to deliver your word, Lord God, your message today, Lord God, sa aming pong mga nandirito ngayon at sa mga kapatid namin na nanonood online, Panginoon. Gamitin mo po ang aming pastor, Panginoon, upang maihayag ang iyong salita. Gamitin mo siya bilang instrumento upang ikaw ang makita, ikaw ang maitaas, at ikaw ang maluwalhati sa aming pong kalagitnaan. Use him, mighty Lord God, as he delivers your word, Lord Jesus Christ. At Lord, Panginoon, sa oras na ito, ikaw ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. We are more than two, Lord Jesus Christ. Marami po kami sa bilang, kaya naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay nandirito sa aming kalagitnaan, Panginoon. You are here. You are here, O God, in our midst, O Lord. Kaya maraming salamat ngayon pa man. We give you praise and glory, Panginoon, for the victory, for the success of our worship service today, Panginoon. Karapat-dapat ka na tumanggap ng papuri at pagsamba, O Diyos. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hallelujah! We give praise to Jesus. Amen? For He is good. Ayun. For God is good. And all the time. Amen. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti at tapat at wala po siyang katulad. Amen? Siya yung Diyos na kapag nilapitan natin, tumutugon. Siya po yung Diyos na pagka nilapitan natin, nagpapagaling. Siya po yung Diyos na kapag nilapitan natin, nagbibigay po ng kapayapaan. Siya po yung Diyos na pag nilapitan natin, nagbibigay po ng kalakasan sa mga nanghihinang katawan. Amen po ba? Kaya karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsambang ating Panginoon. We give you praise, Jesus, and we glorify your holy name. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon, walang ibang sasambahin. We're going to give praise to Jesus. We're going to worship His holy name. Tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang makahigit sa iyo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw lamang, Panginoon. Pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, tanging ikaw, Panginoon Diyos. Walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Kami ay susunod. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako, ihahayag kabutihan mo. Walang ibang sasamba. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magbigay ng pagsamba, ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Tanging ikaw, Panginoon, walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw ang
walang ibang papupurihan, sa puso ay nag-iisa lamang. Itaas natin ang ating mga tinig sa ating Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Walang ibang sasambahin, walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang aming pupurihin, sasambahin at itataas sa aming kalagitnaan, O Diyos. Dahil ikaw ang mabuting Diyos, ikaw ang Diyos na tapat, na patuloy na tumutugon sa aming pong mga dalangin. Sa oras na ito, Panginoon, sa pagbigay namin ng papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon, tanggapin niyo po ito bilang isang babangong samyo, Panginoon, ng pag-aalay sa iyong banal na trono, O Diyos. We give you praise, Jesus, and we glorify your holy name. Tayo pong lahat ay magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Sa iyo magpupuri, sa iyo ay sasamba, pag-Diyos dakila ka. Sa iyo ay aawit, sa iyo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Hallelujah. We sing hallelujah to our God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Tayo pong lahat ay sumamba sa ating Diyos. Sa iyo magpupuri, sa iyo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa iyo ay aawit, sa iyo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Hallelujah. 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 Purihin ka. Sa iyo magbibigay ng papuri. Sa iyo magpupuri, sa iyo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa iyo ay aawit, sasayaw. Sa iyo ay aawit, sa iyo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let's lift our voices to the Lord our God as we sing hallelujah to Him. We give you glory, Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. We sing praises to you, Lord. We glorify your holy name, Lord Jesus. Minsan pa, we sing hallelujah. 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 Purihin ka. Purihin ka. O Diyos, purihin ka. Panginoong Yesus, luwalhati ng banal mong pangalan, Panginoong Diyos. Ikaw ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba ng iyong mga anak. Sa oras na ito, Panginoon, wala po kaming ibang nais kung hindi ang maluwalhati ka, papapurihan ka sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na dakila at tapat, na palagi pong naririyan, Panginoon, upang tugunin ang aming mga dalangin. Wala kang katulad, Ama. Walang ibang Diyos, Panginoon, kundi ikaw. Sa oras na ito, Panginoon, as we open our hearts to you, Lord Jesus Christ, hear us, O God. As we open our lips, Lord God, as we say our prayers to you, Lord God, hear us, O Lord. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O aming Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Sabihin po natin sa ating Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O aming Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Tanging ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Tayo pong lahat ay tumawag sa ating Panginoong Jesus. Tanging ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking
sasambahin. Ikaw lamang, Wala nang iba, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Alam ko po na tayo pong lahat ay nakapagbigay ng kaluwalhatian sa banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At alam po natin na kapag po tayo ay nakapagbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon, tinatanggap niya po ang ating mga alay. Siya po ay nalulugod. Amen po ba? At binubuksan niya po yung durungawan ng langit at ibinubuhos niya yung pagpapala. Kaya sa oras na ito, dahil natanggap po natin ang pagpapala ng ating Panginoon, buksan po natin yung puso at isipan natin sa pakikinig po ng salita ng Diyos. And so, may I invite all of you to extend your hands as we pray for our pastor. Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin po namin si Pastor Megs na gamitin mo po siya sa umagang ito sa paghahayag ng iyong banal na salita. Ikaw ang makita sa kanyang buhay, ikaw ang patuloy na kumilos. Let your Holy Spirit move in Him, Lord Jesus Christ. Sa lahat, Panginoon, ang lalabas sa kanyang bibig, sa lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig, Panginoon, ito ay magbigay ng kaluguran, ng kapurihan sa iyong banal na pangalan, Panginoong Jesus. Gamitin mo po siya upang maihayag, Panginoon, ang iyong salita na magbibigay po ng pag-asa sa aming pong mga buhay, ng gabay, Panginoon, sa aming buhay upang aming malakaran, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, isa pong malakas sa palakpak sa ating Diyos. Maraming salamat po sa Panginoon at sa inyong panalangin. Kailangan ko po iyan. Hallelujah. Ang bawat isa po sa atin ay tunay na iniingatan ng ating Panginoon sa araw-araw. Dumaan po ang isang linggo na may mga bagyo, mga pagsubok, pero hindi po tayo iniwanan ng ating Panginoon. Naririto pa rin po tayo magkakasama upang magbigay papuri at pasasalamat at pagsamba sa Kanya. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Muli po, isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Good morning po, Pastor Archie. Good morning po sa ating mga bisita rito. At gayon din sa ating mga kapatiran na nakatunghay po sa ating Facebook Live. Mapagpalang umaga din po sa inyo dyan. At sa mga makakapanood, kasi po ito ay ire-record po ito, sa mga makakapanood po ng ating Sunday service, purihin po ang Panginoon sa buhay nyo at muli mapagpalang umaga at mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamakailan lang po, tayo po ay nakapag-aral ng salita ng Diyos. Sabi nga po doon sa ating pinag-aralan sa aklat po ng Juan, na ang salita na nagkatawang tao, at nung sa ating Bible study, ang salita na
pagkain ng ating espiritu. At nung nakaraang Bible study po, nung tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na mag-share ng salita ng Diyos, ang ating huling na pag-aralan ay ang salita na nagpalaya sa ay malubos ang inyong pag-asa. tayo po'y manalangin. Diyos sa mananasa langit, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pagbasa ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng kalayaan upang makapagbasa, makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Malaya namin itong napapakinggan at mapag-aaralan. Dalangin po namin, Panginoon, ang kasama ng banal na Espiritu na malayang kumilos sa aming kalagitnaan at patuloy, Lord, na bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan po namin ang nilalaman ng mga salita mo na aming nabasa. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende. Humingi ako ng karunungan at katalinuhan at katapangan upang maihayag ko ng wasto ang mga salita mo, Panginoon, nang naayon sa iyong kalooban at katuruan ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin ng may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon. Ang salita ay namumunga. Sa ating nabasa, inilarawan po ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sarili, ang tunay na puno ng ubas. At ang Diyos Ama ang bilang tagapangalaga nito. Tungkulin ng tagapangalaga na pangalagaan ng puno ng ubas upang ito ay lumago at mamunga. Pinahahalagahan ng Diyos Ama ang puno ng ubas at ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga nananatili sa ating Panginoong Jesus. Ngayong umaga, ating pong titignan ang mga katotohanang nabanggit sa ating nabasa. Na una,
Si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Sabi po sa Juan 15:1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Purihin ang Panginoon. Ang mga sanga ay kumukuha ng sustansya mula sa puno ng ubas upang ang mga ito ay mabuhay at lumago. Sa pamagitan ng pagtawag sa kanyang sarili bilang ang tunay na puno ng ubas, tinutukoy po ng ating Panginoong Hesus na siya ang tanging mapagkukunan natin ng ating mga kailangan o mga bagay na kailangan po natin upang tayo ay mabuhay at lumago sa ating pananampalataya. Tayo po, kung titignan po natin, naranasan na po ba nating umasa sa kapwa ho natin tao na dumating ang pagkakataon, kailangan mo siya, pero nung pagdating ng paglapit mo, hindi niya na ipagkaloob yung inaasahan mong bagay na maitutulong niya sa iyo. Alam ko po, ang bawat isa sa atin dito ay guilty dyan. Minsan, pag dumarating ang pagkakataon na tayo biglang mangangailangan financially, di ba, kagad una na iisip natin kung sino yung kamag-anak natin na nakakaluwag-luwag sa buhay. Minsan, naiisip kaagad natin kung sino yung kapatiran na may kakayahan na magpahiram ng salapi para mapunan yung ating pangangailangan. Na nawawala na nga po doon yung pagkakataon na maalala natin na meron tayong puno na maaari nating malapitan at mahinga ng ating mga panalangin, ng ating mga pangangailangan. Dumating tiyak ang pagkakataon na minsan nga po, di ba, doon sa mga taong nilalapitan, pag hindi mo nga naibigay yung tulong na kailangan niya, ngalan ng hihiram, ikaw pagalit. Or may pagkakataon na yung ipinahiram mo sa kanya, hindi yun yung halaga ng kailangan niya. Pagka tinitignan ko po, guilty din eh. Guilty din po tayo. Bakit? Kasi po, dumarating ang pagkakataon, di ba po, pag tayo nananalangin sa ating Panginoon at hindi tinugon yung ating panalangin, minsan kine-question pa natin ng Diyos eh. Sinasabi pa natin, Lord, akala ko po ba hindi niyo ako pababayaan? Eh, nandito ako sa sitwasyon na hirap na ako. Tagal-tagal ko nang pinapanalangin. Bakit walang katugunan? Maaari kasing hindi natin nauunawaan kung sino ba ang ating puno sa ating buhay. Sino ba si Jesus sa ating buhay? Pangalawa, namumunga tayo kapag tayo ay nananatili kay Jesus. Namumunga tayo kapag tayo ay nananatili kay Jesus. Sabi po sa ating binasa kanina sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Purihin ang Panginoon. Tayo ay nagkakaroon lamang ng bunga kapag tayo ay nananatili sa ating Panginoong Jesus. Itong mensaheng ito, para po ito sa mga kapatiran o sa mga tao na kumikilala sa ating Panginoong Jesus bilang sarili nilang Panginoon at tagapagligtas. Ang ating Panginoong Jesus ay nangangahulugan ng paniniwala sa Kanya, pag-alam ng Kanyang salita, yung pag-alam, pag-aral. Kaya nga po lagi po tayong inaanyayahan na makiisa sa ating Bible study kasi isang pamamaraan po iyan ng pag-alam ng Kanyang mga salita. At patuloy na pagkilos ng naayon sa Kanyang salita. Importante ho na alam ho natin ang salita ng Diyos. Pero mas higit na importante po kung ang mga salita ng Diyos na ating nalaman or alam ay patuloy po nating maisa sa pamuhay. Maaari po kasing head knowledge, alam po, kabisado ho natin ang Biblia, pero kung hindi naman ho natin ito malalakaran, at hindi ho tayo magiging instrumento ng Panginoon na maging isang buhay na patotoo,
sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, maaaring hindi ho tayo lumago at hindi ho tayo lalago bilang isang Kristiyano o bilang anak ng Diyos. Namumunga tayo kapag tayo ay nananatili kay Kristo. Ang pagiging mabunga ay resulta ng ating ugnayan or ang ating personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kung mas pagtutuunan natin ng pansin ang pagkakaroon ng bunga kaysa sa pananatili kay Kristo, ano kaya sa palagay ninyo ang mangyayari sa atin? Bigod pong sabihin, kung tayo ay mananatili or mabubuhay tayo na ang focus natin ay nandoon sa mga pangako ng ating Panginoong Hesus, kaya pala ako magbibigay dito dahil alam ko may balik sa akin yan. Kaya pala ako tutulong kasi alam ko, balang araw, darating ang pagkakataon, hihingi din ako ng tulong, malalapitan ko yan. Ang nakakalungkot lamang dahil alam po natin na pag tayo ay nagtitiwala at nananatiling nagtitiwala sa ating mga kapwa-tao, ang kabiguan, sigurado po iyan. Kaya nga dumadating ang pagkakataon, di ba? Nagiging nagkakasala din ho tayo. Bakit? Kasi hindi ho natin maiwasan. Sinusumbatan pa ho natin yung mga taong nakatulong o mga taong tinulungan natin. Pagka alam natin, nararamdaman na natin na mukhang hindi tayo matutulungan, di ba? Ano yung ginagawa natin? Nagiging historian tayo. Paano? Sinasabi natin yung, natatandaan mo ba nung wala kang trabaho? Natatandaan mo ba nung na-hospital yung anak mo? Di ba? Parang ang dami na kagad natin naiisip. Na ibinabalik lang natin na kulang na lang sabihin natin na wala kang utang na loob. Nananatili ba tayo dahil alam natin na, hindi kasi kailangang umattend ng Bible study. Kasi sabi ni pastor, ay kailangan nating mag-pray kasi yun ang sabi ni kapatid na ganito eh. Attend ako ng Sunday service face to face kasi kinamusta ako ni pastor. Namimiss niya na daw ako. Para nakikita natin na hindi ho natin na ipapakita or hindi tayo nananatiling na kay Kristo. Dahil ang iniisip natin, yung mga benepisyo na maaari nating makuha sa pagpananatili natin sa Kanya. Parang lumilitaw, nawawala po yung pag-ibig. Na nakikita lang natin na yung benepisyo na maibibigay sa atin ito. Mag-Christmas na naman. Doon ako mag-church. Total, marami naman akong kakilalang kapatiran doon. Dahil kasi pag Christmas doon, ang daming blessings. And then after Christmas, wala na uli. Tatandaan ko nga po, nung tayo nasa dati pang pananampalataya, bilang na bilang kung kailan lang ho tayo nakakapagsimba, no? Nakakapagsimba lang ho tayo pag birthday. Birthday ko ngayon, kailangan magsimba. Magpapasko, kailangan magsimba. Kasi hindi tayo nananatili sa aral at sa piling ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po, baka mauwi ho tayo pag dumating ang pagkakataon na tayo ay tawagin na ng ating Panginoon, ganito po mangyari sa atin. Sabi po sa Pahayag 3:1, alam ko ang ginagawa mo, alam ng marami ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Bakit patay? Kasi hindi tayo nanatili kay Kristo. Maaaring nakikita sa ating panlabas na tayo ay isang Kristiyano, pero sa puso't isipan natin, hindi tayo nananatili sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga, di ba, if we really value our family, we make time for our family. If we value our work, we make sure na hindi tayo malilate. We make sure na maibigay natin yung best natin dahil alam natin na ang kaibat nito bilang isang empleyado, pwede ka ma-promote or magkaroon ka ng appraisal every year. We value our friendship. Kaya nga, di ba, you make time na kamustahin siya. We make time na ma-text man lang at makamusta.
if we value Jesus, we're going to make time na tayo sa sarili natin, hindi lang ho tayo magiging Sunday Christians. Hindi lamang ho tayo magiging every Wednesday lang makakadalo. Hindi ho natin magiging routine or kailangan kasing gawin na gumising ng umaga para umattend ng prayer meeting. Hindi natin kakailanganing umuwi ng maaga para makadalo ng night of prayer. If we really value our relationship with the Lord, automatic yan. You're going to make time. Hindi pwedeng, kung loloobin ni Lord, lagi na lang loloobin ni Lord yung pag-attend, yung pag-pray mo, yung personal devotion mo. Paano kung hindi na loobin ni Lord na pagdating ng umaga, hindi ka na niya bigyan ng biyaya ng buhay? Baka matulad ho tayo doon sa kwento sa aklat ng Lucas. Wala na ho tayong magagawa pagka ganun. Pangatlo, kapag nananatili tayo kay Jesus, naranasan natin ang lubos na kagalakan. Kapag nananatili tayo kay Jesus, nararanasan natin ang lubos na kagalakan. Sabi po sa aklat po ng Juan 15:9 hanggang 11, kung paanong iniibig ko ang Ama, inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Purihin ang Panginoon. Sinabi ng ating Panginoong Jesus na mahal niya tayo gaya ng pagmamahal ng ating Diyos Ama sa Kanya. Pinangangalagaan niya tayo at nais niyang maranasan natin ang lubos na kagalakan sa Kanya. Kung tayo ay mananatili sa ating Panginoong Jesus, tayo ay nagiging mabunga, makakapagbigay ng karangalan sa Diyos at makakaranas ng Kanyang lubos na kagalakan sa ating mga buhay. Kung titignan ho natin or ano po ang sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng Kanyang lubos na kagalakan sa buhay mo, sa buhay ko. Kadalasan, nagiging masaya ho tayo or nagagalak ho tayo kung ano ho yung meron ho tayo. Lalo na kung yung posesyon ho natin na material na bagay, ito naman talaga yung ating inaasam-asam. Maayos sa pamilya, may sariling tahanan, hindi tayo namumblema kung ano yung kakainin. Parang isang bata po, di ba, na very dependent sa kanyang mga magulang. Meron ho ba ditong bata na 5 taon, pagising, mamumblema na, ano kaya ang kakainin ko? Di ba po wala? Lubusang kaligaya or kagalakan na ating mararamdaman sa ating Panginoon, lalo-lalo na kung hindi ho natin kinocompare ang ating sarili sa iba. Lord, Christian din naman ako Bakit hanggang ngayon namumblema pa rin ako financially? Hindi ako makalaya-laya dito sa utang na ito. Lord, Christian din naman po ako, kagaya din po nung kapatiran. Bakit po siya tuloy-tuloy ang kanyang promotion? Pero ako hindi pa din. Lord, bakit sila nakakaluwag-luwag sa buhay? Ako parang sakto-sakto lang. Bakit po natin ito naiisip? Kasi hindi lubos ang kagalakan natin dahil hindi tayo nananatili sa ating Panginoon. And we always compare. Sakit ho ng laman ho natin, yung katawang laman lupa ho natin. We always compare. Laging pumapasok sa isipan natin, bira, yun ang na-promote. Pag wala nga si Sir petics yan Lord, nagbibigay naman ako Bakit yun? Tumatanggap nga ng lagay yun Sila pa yun na pagbubuti. Iba po ang pananaw na pinagkakalob sa ating Panginoong Jesus kung tayo ay nananatili sa Kanya.
Bakit po? Mas nauunawaan natin na mas importante sa buhay po natin ang eternal na buhay. Dahil yung buhay ho natin dito, ito ay pansamantala lamang. Hindi nga ho natin alam ang bukas eh. Di ba po, pagpasok ng 2020, no, tuwan-tuwa tayo, ang ganda, 2020 vision. Pero biglang isang iglap, nagkaroon ng pandemya. Ang dami nawalan ng trabaho, ang dami ng gusto na sumuko eh. Di ba po? Pero nanatili tayo sa ating pag-ibig natin sa Panginoon dahil nananatili ang Panginoon sa atin. Kapit lamang po tayo, wag po tayong bibitaw. Tiyak po tayo ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. Maunawaan natin kung sino si Jesus sa ating buhay upang maranasan natin ang kagalakan na nagmumula sa Kanya. Sabi nga po sa ating pagtatapos, ang salita ay namumunga. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Namumunga tayo kapag tayo ay nananatili kay Jesus. 2019 po, nabigyan po kami ng pagkakataon na nakapagbakasyon po. Napunta po kami ng La Union. Doon po sa La Union, doon ho yung isa ho palang taniman ng mga ubas. Napakalaki nung vineyard doon. Nakita po namin na may isang vineyard na parang walang bunga, knowing na panahon ng ubas. Pero may mga pagkakataon po pala na yung mga, yung tagapangalaga ng mga ubas na yon, gaya po nung ating nabasa kanina na pinuputol or inaalis. At alam na alam mismo ng tapangalaga kung kailan siya mamumunga, kung ito ba ay seedless, kung ito ba ay matamis o hindi. So tayo, mamumunga tayo kapag tayo ay nananatili kay Jesus dahil siya ang ating nagiging source ng ating kalakasan, ng ating kagalakan. Maaaring nagtataka tayo, bakit si kapatid? Ilang taon na dumadalo rito, bet parang hindi namumunga. Tanungin din natin ang ating sarili. Ilang taon na rin ba tayo nakakakilala sa ating Panginoon, bet hindi tayo namumunga? Baka kasi every Sunday lang tayo nananatili sa Kanya. Or every Wednesday lang tayo nananatili sa Kanya. O baka naman, napipilitan lang tayo manatili sa Kanya. At yung pangatlo, kapag nananatili tayo kay Jesus, nararanasan natin ang lubos na kagalakan. At sa ating pagtatapos, sabi po sa Juan 15:6-7, ang tunay, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, iniahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang aking mga salita. Ang ganda po ng premise, no? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, kasunod po ng premise, yung promise. Ano po yun? Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa mga salita mo na nahayag ngayong umaga. Maraming salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin na kung kanino po dapat kami manatili at nananatili habang kami nabubuhay dito sa lupa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung lagi po kaming umaasa sa mga mahal ho namin sa buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami ay umaasa at nananatiling umaasa sa aming mga magulang, sa aming mga trabaho, sa aming kakayahan at posisyon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala niyo po sa amin na kung sino po si Jesus sa aming buhay, na siya ang puno at kami ang kanyang mga sanga. At kung hindi po kami mananatili sa Kanya, kami, Panginoon, ay mamamatay. Lord, sa mga pagkakataon, Lord, na lagi po naming inuuna ang mga bagay na hindi po nakakapagbigay
karangalan sa inyo, patawarin niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinaalala niyo po sa amin na ang iyong mga salita, kung ito ay mananatili sa aming mga puso't isipan, ito ay magbubunga sa aming buhay at makikita ito sa aming mga kilos at gawa, maging sa aming mga pananalita. Kaya Lord, patuloy po kaming lumalapit sa inyo na sa inyo lamang po namin inilalagak ang aming pag-asa at aming pagtitiwala. Dahil kayo, ang puno na nagbibigay buhay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo ay malakaran namin sa aming mga kilos at gawa. Makita ka, Panginoon, ikaw ang maluwalhati. At higit sa lahat sa aming mga pananalita, sa mga salita na mamumutawi sa aming mga labi, Lord, ito ay makapagbigay encouragement sa mga makakapakinig. Ito ay makakapagbigay kapayapaan sa mga makakapakinig. Ito ay makakapagbigay kagalakan sa mga makakapakinig. Kaya Lord, sa araw-araw ng aming buhay, patuloy Lord na sa iyo lamang po kami dumidepende, sa iyo po kami mananatili, sa habag at grasya mo at sa tulong ng banal na Espiritu, ang mga gawain, Panginoon, sa simbahan, Lord, ito ay aming gagawin dahil mahal ka po namin, dahil hindi po kami napipilitan lamang. Sa aming pagsaliksik ng iyong salita, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, sa aming personal devotion, panalangin po namin, Lord, na bigyan niyo po kami ng karunungan katalinuhan, na ang bawat salita na aming mababasa, ay maunawaan po namin ang nilalaman nito. Lord, kung hindi man po namin maunawaan, patuloy Lord, uulit-ulitin naming basahin. Patuloy Lord, nabigyan niyo po kami ng karunungan katalinuhan sa gabay at habag mo, Panginoon. Makita namin ang nilalaman nito. At patuloy na ito ay aming maisapamuhay. Patuloy Lord, nabigyan niyo po kami ng pananaw na nagmumula sa inyo na ang mga bagay na pangyayari sa aming buhay, Panginoon, mabuti man o hindi mabuti, purihin ka, Panginoon. Kami man po, Panginoon, ay nasa maayos sa kalusugan o nasa banigman ng karamdaman, purihin ka, Panginoon. Kami man po, Panginoon, ay nakaluluwag sa buhay o nasa kagipitan man, purihin ka, Panginoon. Dahil ang pinaka-importante sa lahat, Panginoon, ang regalo na pinagkaloob niyo po sa amin, ang buhay na walang hanggan. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon sa pagkakahayag ng kanyang salita. Salamat, Pastor Megs. At ngayon naman, pagkakaloob. At bago po tayo dumako sa pagkakaloob, panalangin po natin ang ating mga pagpapalas na bibigay po natin sa ating Panginoon. Sa oras na ito, Ama, nilalapit po namin ang aming pong mga kaloob sa inyo. Nawa, maging katanggap-tanggap ito, Panginoon, sa iyo pong harapan. Sa pagbibigay namin, Panginoon, sa iyong ubasan, patuloy na gamitin mo ito, Panginoon. Marami po, Panginoon, na mga tao ang maabot, Panginoon, ng iyong banal na salita sa pamamagitan po ng mga kaloob na ito. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo ang iglesyang ito upang marami pong makakilala sa iyo, Panginoong Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, sa mga handog na ipagkakaloob po nila, sa mga kapatid po namin na wala pong kakayanan, Panginoon, na magbigay, yung mga wala pong mga hanap buhay, dinadalangin namin sila sa oras na ito na ikaw ang patuloy na magkaloob, Panginoon, ng mapagkukunan nila, Panginoon, ng mapagkakakitaan. Pagpalain mo po sila, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon
ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya, 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 dakila siya. Amen. Tunay na dakila ang ating Diyos at siya po ang Diyos na nagkakaloob po ng ating mga pangangailangan. Amen po ba? Maganda po yung verse na iniwanan po sa atin. Kung tayo po ay mananatili sa Kanya at ang Kanyang salita, tayo pong lahat ay Kanyang diringgin. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. At ngayon naman po para po sa pagbati ng may mga kaarawan for this week, we greet our brothers and sisters for August 28. Sister Eunice San, happy birthday. All the way po yan from Canada. Ayan, happy birthday, Sister Eunice. And on August 30, Brother Rodney Rezos. Ay, 31, sorry, ayan. So, 31 po yun. Happy birthday, Brother Rodney. And then, September 2, happy birthday, Sister Kate Ashley Cariaga. Happy birthday. September 3, Sister Shanika Soriano. And Sister Lucita Encinas. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Meron pa po ba? For our anniversary, meron po ba? Wala rin. So, panalangin po natin yung ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Meron pa po ba na hindi po natawag na magdiriwang ng kaarawan ngayong linggo? Ayan, kung wala po, sige po. At kung nandito naman po kayo, pwede po ba namin kayong ma-invite na tumayo para naman po ma-recognize kayo? Ayan, sige po. Kung wala, let us bless them. Ayan si Sister Ashley, ayan. Sige, ipag-pray natin si Sister Ashley at ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kaarawan. Lord, sa oras na ito, nilalapit po namin ang aming mga kapatid, Panginoon, magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo. Sa oras na ito, Panginoon, nakikita mo po ang puso ni Ashley na handang maglingkod sa iyo po, O Diyos. Patuloy mo po siyang gamitin sa kanyang buhay, sa kanyang pong pag-aaral. Nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na makita, ikaw ang patuloy na kumilos sa kanya pong buhay. At patuloy po siyang gamitin, Panginoon, sa kanya pong pag-aaral, sa kanya pong tahanan, Panginoon, at sa kanya pong mga kaibigan na patuloy na ikaw ang makita sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya. We also pray for our brothers and sisters who will be celebrating their birthdays for the whole week, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpala sa kanila, kay Rodney, kay Eunice, Panginoon, at sa iba po pa namin mga kapatid, Panginoon, na magdiriwang ng kaarawan nila. Ang pagpapala ay ipagkalob niyo po sa kanila, ibuhos mo po, Panginoon, ang mga desires ng kanila pong mga buhay. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday po sa inyong lahat. And so for our announcement, Bible study po natin every Wednesday, 7 o'clock in the evening. Live po yan sa ating Facebook page. At ang ating prayer meeting naman po, meron po sa umaga at meron po sa gabi. Tuwing alas 5 ng umaga at alas 8 ng gabi via Facebook Messenger. Kung gusto niyo pong maging part ng gawaing ito,
pwede po kayong lumapit sa ating prayer head minister, si Brother Greg, or kay Sister Emmy, para po sa link at makasama po kayo sa gawaing ito. And also, we encourage you kung mayroon po kayong mga prayer request, pwede nyo pong ibigay din po sa kanila para po maisama po sa panalangin. Amen po ba? Ayan po. So, ngayon po para po sa ating pagtatapos, tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Archie Rezos, para po sa ating closing prayer and benediction. Inaanyayahan ko po na tayo po lahat ay tumayo upang tanggapin natin ang pagpapala, ang gabay at patnubay ng ating dakilang Ama. Lord, thank you so much for your very powerful words in the book of John, chapter 15, verse 7, that if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given unto you. Ang mga kapangyarihan ng salita na ito, Panginoong Diyos, ang siyang nagbibigay po sa amin ng patuloy na pag-asa na kami po, Panginoong Diyos, ay binabakuran po ng inyong maingat, mga mapagpalang mga anghel, Panginoong Ama, na anuman ang gagawin namin, Panginoong Diyos, mamumukadkad at patuloy po na dadami ang lahat ng mga blessings po, lalo na po ang mahabang buhay at ang pag-iingat nyo po sa mga kalusugan ng aming mga kapatiran. Gayon din po ang blessings na ipinagkakaloob ko po sa lahat ng mga nakikinig po online. Pagpalain nyo po sila, Panginoong Ama, na manatili kami sa inyo pong ubasan at patuloy na mamukadkad po at dumami po ang lahat po ng mga bunga ng Banal na Espiritu, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, Panginoong Ama. Kaya ang lahat ng mga bagay na ito hinihiling namin, Panginoon, sa pag-asa po na muli ka pong paparito. Maranatha, Lord Jesus Christ. Come, Lord Jesus Christ. Anumang panahon, anumang oras, ihandaan nyo ang inyong kawan upang sa muli ninyo po pagparito, Panginoong Ama, ay dagitin kami ng Banal na Espiritu tungo po sa buhay na walang hanggan. At sa umaga po na ito, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama namin na nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ang pakikipapisan po at karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, Ama ko, binabasbasan ko po ang lahat ng mga kapatiran ng Feast of Harvest, ang mga online guest namin, Panginoong Ama, na sa pamagitan po, Panginoong Diyos, ng tema na ipinagmamalaki namin sa harapan po ng church. Ito po ang pagbalik kay Yahweh 2022. Manumbalik po ang aming kalusugan, ang aming financial blessings, ang lahat ng aming malalim na relasyon sa inyo, at hinihiling ko po, Panginoong Ama, ang kapangyarihan ng salita po ng Aklat ng Bilang, 6:24 hanggang 27, ang memory verse namin, Panginoon, for this year, binitawan ni Moses sa mga Israelita, binibitawan namin ngayon, Panginoong Ama, para sa lahat ng mga kapatiran at mga nakikinig po online. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Magandang umaga po, Panginoong Diyos. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Napagpala po ba tayo ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito? Hallelujah. Ibahagi po natin yan sa mga miyembro po ng pamilya natin na daratnan po natin sa ating pong mga tahanan. Amen. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Tapos na po ang ating gawain. Pagpapala po ng ating Panginoon ang sumaatin. Sige po, muli po nating awitan ng ating Diyos. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang makahigit sa iyo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw, pupurihin
ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon, walang ibang sasambahin. Oh, Walang ibang mamahalin, purihin walang ka, ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Kami ay susunod. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Kabutihan mo, walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, purihin walang ibang pupurihin, tanging ikaw, tanging ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan, sa puso ay nag-iisa lamang. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin, ang Panginoon